The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, "Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way." A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his path." John the Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River. As they acknowledged their sins, John was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey, and this is what he proclaimed: "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The prophet Isaiah prophesied of a voice crying in the desert. The Gospel revealed who will be the voice: John the Baptist. The voice is not the message. The voice is just the messenger. Crying in the desert. When we speak about crying, it must be loud, it must catch an attention, it calls on a particular audience. Sumisigaw. Pag may sumisigaw, hindi naman ibig sabihin ng crying sa scripture, umiiyak, sumisigaw. Ano po? The blind man Bartimaeus was crying, asking, who is passing by? Sa sobrang ingay, sabi ng mga apostoles, tumahimik ka. But he was able to catch the attention of Jesus. Kaya nga minsan, sinasabi ko yan, pag ang panalangin nyo hindi naririnig, laksan nyo. Ano po? Baka hindi masyadong malakas. Father, malakas habaan mo. Diba? Your prayer must be loud, it must be long, it must be clear. It must be clear. Crying in the desert. Second, when you cry, it comes with an emotion. It comes with an emotion. Hindi lang yung sumisigaw. Dapat may pinapahiyag na kalooban. Di pa ba, no? Kasi hindi naman lahat ng sumisigaw pinapakinggan natin. Yung medyo may drama, ano po? Doon tayo magaling magaling tayo dyan pag may sumigaw, ano po? Tayo mga Pilipino, magaling sumigaw, ano po? Napaso lang, akala mo guguho na ang mundo. Di po ba, no? You cry. It must be loud. It must cut an attentions. It must call a particular people. Second, it comes with an emotion. Third, the cry speaks of a message: prepare the way of the Lord. Make straight His path. Alam lahat ng mga engineering students yan.
the shortest distance between 2 points is a straight line. Diba? Para mas mabilis ang tagpuan, dapat pantay. Nagkikita ang mata. Nagkikita ang mata. Mahalaga yun eh. Bakit kailang straight? Bakit kailang magkita kagad? Kasi sa second reading, sinasabi doon, hindi mo alam kung kailan darating. At kung alam mong dito dadaan, magkikita kayo. Kasi walang ibang dadaanan, hindi po ba, no? Pero kung talagang alam mong ito lang ang dadaanan, magkikita at magkikita kayo. Maliban lamang kung ang makakasalubong mo may utang sa iyo. Kasi yung may utang, hindi talaga nakakakita eh. Hindi po ba, no? Hindi talaga sila nakakakita. Ha? Nakita nila lahat maliban sa iyo. Di po ba, no? Kahit katabi mo yan, tingnan ninyo yung pagdating sa peace be with you, nabati niya lahat maliban sa iyo. No? Ganun talaga. Yan ang katotohanan. Hindi nagtatagpo ang dalawang mata na hindi magkasundo. Di po ba, no? Kaya nga, pag may kasalanan ng anak, ano sinasabi ng nanay? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka. Kasi pag hindi makatingin, alam mong nagsisinungaling. Di po ba, no? Anong ginagawa pag sinabi sa asawa, tumingin ka? Tumitingin, pero nalalaki ang mata, di ba, na? Para matakot ka. Ha? Hindi. Mahalagang nagtatagpo ang mata, nagtatagpo ang kalooban. Pero anong mas mahalaga sa mga pagbasa? Ang mahalaga sa pagbasa ay tanggap ni Juan Bautista na hindi siya ang mensahe. I am not worthy to stoop down, sabi niya, to touch his sandals, the tongs of his sandals. He will baptize with the Holy Spirit. My baptism is only of water. Maliwanag sa kanya kung sino yun. Di po ba, no? Ano ibig kong pagtunan ng pansin? Advent speaks of a message that long before a messenger was already prepared. Second, anong mahalaga? Yung messenger o yung mensahe? What is more important? The message or the messenger? Maliwanag sa atin, mas mahalaga yung message. Even though messages are received according to the mode of the receiver. Alam natin lahat yun. Messages are received according to the mode of the receiver. Bakit? Pag type ka, kahit pangit ang sinasabi mo, maganda sa kanya. Pero pag hindi ka type, kahit magandang sinasabi mo, pangit ka. Alam natin yun. Sabi nga ng nanay sa kanyang anak, anak, bakit naman yung nanliligaw sa iyo? Walang trabaho. Hindi nakatapos sa pag-aaral. Ang lakas ng loob, manligaw. Ayaw ng nanay eh. Pero yung anak, gusto niya manliligaw. Ano sabi niya? Ma, tingnan mo naman ang gwapo. Isipin mo, ma, pag nagkaapo ka, gwapo. Hindi lang yung ngayon, pati yung sa susunod. Di ba? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam natin yun. Alam natin yun. Ang mahalaga ay mensahe, kaya lang, easily, we are distracted by the messenger. Di po ba? Yung iba nga sa inyo, namimili ng pari sa misa. Di po ba? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga. Di po ba? Namimili ng pari. Kaya nga ang dami tumatawag sa opisina, sino po magmimisa?
Kung mahalaga yung misa, yung pari, messenger lang. Tama po ba? Messenger lang. Pero, ang umiinit sa telepono, sino po magmimisa? Diba? Meron nga tumatawag huwag nyo na hong pagmisahin yan, ha? Meron ganyan dito sa Greenbelt. Kaya pag nag-iimbita ka ng pari dito, sasabihin nila, ay, ayaw ko. Maraming terror dito Dito ako nakasunod ng pari na ako magmimisa. Yung nagsimba sa misa, pinapagalitan niya yung pari sa sacristy. Sabi niya, next time, Father, you prepare your homily. Grabe. Lumabas ako kasi ako napahiya Tapos paglabas niya, nakita niya, ay, Father, sana ikaw na lang nagmisa. Tinanong ko yung pari, ano ba problema ng matanda? Ano bang homily mo? Pinaliwanag ni Father, maayos naman Sabi, ayaw ko doon sa matandang yun. No? Ayaw lang niya talaga yung pari. Diba? Yung iba nga naglalakad yan Pasimba na, pasimba na. Sisilip ang Totoo, di ba? Ay, ayaw ko. Ay, siya na naman. Yung maitim. Yan ang katotohanan. Even though the message is more important than the messenger, we cannot deny we are affected by it. Di po ba? O ito mas malala. Ito mas malala. Sino mahalaga? Si Kristo o yung nag-aabot ng komunyon? Sagutin ninyo. Sinong mahalaga? Si Kristo o yung nagbibigay ng communion? O, kita nyo na? Pero magkasabay nakatayo yung pari at lay minister. Ang haba pa ng pila ni Father, yung lay minister, wala na. Kung naniniwala kay mahalaga si Kristo, bakit wala nakapila sa lay minister? Bakit lahat kay Father? Di ba, no? Ay, alam mo ang mensahe. Hindi mo lang maisabuhay. Simple lang, di ba ba, no? Pero hindi nyo alam kung kailan kayo kukunin ni Lord, di ba ba, no? Sabi nga ni Father Jim Perry, kilala nyo siya, dating nagmimisa dito, ano sabi niya? Sana pag ako'y namatay, nagmimisa ako. Kasi maganda nga naman yun. Habang kayo'y nagmimisa, namatay kayo, di ba ba, no? Yung tinataas mo yung chalice na gano'n. Di ba? Ganda nun, ano? Ay, patay na. Ganda naman ni pagkakamatay ni Father, di ba? Ako ang panalangin ko rin sa inyo, yung bang habang pagtanggap nyo ng communion, patay kayo. Maganda din yun, di po ba? Ano? The body of Christ. Amen. Sigurado kayo sa langit. Bakit? The message is more important. The Word made flesh is the same. But we are easily distracted. Kaya nga sabi ko, nung misa ng Immaculate Conception, the three important question was, where are you? Who told you you are naked? Why did you do such a thing? Ano sinasabi ko yung who told you you are naked? Kanino kayo nakikinig? Di po ba? Ang sinabi ko doon, bakit ang malungkot na kwento ay mas maraming taong nakikinig sa barkada kumpara sa magulang? Hello? Di ba? Bakit mas maraming anak na nakikinig sa barkada kumpara sa magulang? Ang mensahe ba ng barkada mo mas maayos kaysa mensahe ng magulang? Ano sabi ko? Bakit? Yung barkada ba ang nanganak para sa iyo?
Barkada mo ba ang nagpalit ng diaper nung ikaw ay lumalaki? Barkada mo ba ang bumili ng gatas? Barkada mo ba ang nagpapakain? Barkada mo ba ang nagpupuyat habang ikaw ay umiiyak sa gabi? Barkada mo ba ang nagsasabi, pag ikaw ay may sakit, sana ako na lang ang may sakit, Lord? Barkada mo ba ang nagpaaral? Di po ba, no? Pero pag pinagsabihan ka lang, anak, huwag namang masyadong maiksi ang damit. Ano gusto niyang gawin ko? Magmadre ako? Gano'n ka agad? Madre agad? Hindi ka naman tatanggapin sa kumbento. Lakas ng loob mo. Di ba? Gusto niyo yung mga damit na gula-gulanit, di po ba, no? Kamahal. Nung unang panahon, pag may punit ang pantalon, ay, kawawa naman siya. Ngayon, gula-gulanit. Yung iba, kita talaga singit eh. Naglalabatan ng taba, di po ba, ano? Totoo naman. Di ba? Ano ba ang I hope you're getting the point. Truth will remain true. Truth will remain true. Regardless of the messenger. Ano sabi ng Diyos? The message has been sent to you. The prophets were what? Binugbog nyo, ginulpi nyo, tinapon nyo, yung iba'y pinatayin ninyo. Isa lang ang message nun. Pero hindi tanggap ang messenger. Kaya nga mahirap maglingkod sa simbahan. Ang marami lang ay commentator. Ang marami lang commentator. Ano yun? Pag nagbabasa ako ng mga comments sa FB, Father, sabihin mo naman sa nagbasa, ayusin. Grabe. Father, sabihin mo naman sa choir, ayusin ang tono. Oh, grabe. Inaantay ko lang, Father, sana hindi na ikaw magmisa. Yun na lang, inaantay mo. Ang daming mahilig mag-comment. Pero pag sila naman inibitahan mo magbasa, malayo di sa putukan. A reading from the letter of Genesis. Oh, grabe. Hindi ko pa nabasa yun. Inaantay ko lang yung second letter eh. May nagbasa eh. Hindi naman dito. The second reading is from the letter of Peter to Paul. Huh? Hindi ko na pag-aralan yun. Nagsulatan silang dalawa. Ito ang pinakamalala. The second reading is taken from the letter of Paul to the Philippines. Philippians. Philippians. Ano ibig ko sabihin? Hindi madali. Kung ikaw ay nagkokomentaryo sa messenger, try to become one. Try to become one. Kung laitin mo ang iyong magulang, someday you will realize how difficult it is to be a mother, to be a father. Someday you will realize. I pray that it will not be too late. I pray. Sabi ng isang nangungumpisal, iyak siya ng iyak. Bakit siya umiyak? Kasi nung siya ay bata, wala siyang sinabi sa nanay niya, sinungaling kayo. Hindi niyo ako mahal. Ba't siya umiyak? Nanay na siya, ang sinasabi na anak sa kanya, sinungaling ho kayo. Hindi niyo ako mahal. Ay sabi ko, ganun talaga yun, di ba? Kung anong ginawa mo, talagang mangyayari sa iyo. Do not wait for the day that you as messenger will be despised because you have failed to listen to the message. Again, ang mahalaga ay ang mensahe, hindi ang tagapagpahayag. What is the message of Advent? It is the coming of the Messiah that someday we will meet. Let us prepare the road, make it straight, so that our eyes will meet with His eyes.
My dear friends, my brothers and sisters, it will be difficult. But the second candle of Advent reminds us it takes faith to bring into fulfillment the message of Advent. Again, it takes faith to bring into fulfillment the message of Advent. Amen. Going back to what I've said earlier, the message is more important than the messenger. Jesus is more important than John the Baptist. Pahabol lang, ano po, hindi ko alam kung kilala niyo yung yumaong Father Eric Santos. Ano po, kaibigang. Sabi niya, Dave, kung ako hindi naging pari, artista ako. Ano po? Hindi ko na binasag ang trip, ano po. Pero ang isa sa kwento niya, nung siya ay nasa parokya, nagwawali siya sa harapan ng parokya, may dumating na isang kotse at sabi sa kanya, sino po ang kura paroko? Sabi niya, bakit po? Gusto ko po makausap. Bakit nga po? Pakitawag mo ang kura paroko. Bakit nga po? Pakitawag mo na. Sayang ang oras ko. Ay di si Father Eric, inis na inis, pumasok sa simbahan, nagbihis siya ng sutana. At lumabas siya. Sabi, ano pong kailangan niyo sa pari? Sabi daw ng driver, ay sorry, sakristan ka pala. Ang hirap, no? Sometimes the messenger needs to do something so that the message will be heard. Again, my brothers and sisters, the essence of Christmas is Jesus. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.